Sa video ito ay ating pag-uusapan or ating ibibigay ang 10 pinakamahusay na mga halaman para naman sa ating opisina or sa iyong desk. Ang paggamit ng isang light therapy lamp or light box ay makakatulong. Ngunit ang pagdaragdag ng mga halaman ay maaaring ang nawawalang link sa kalikasan na kinakailangan upang mapabuti ang pagiging produktibo at kasiyahan sa trabaho. Ang mga halaman sa opisina ay maaaring dagdagan ng kahalumigmigan sa paligid ng desk, alisin ang mga lason mula sa hangin, at magdagdag na isang ugnay na estilo sa iyong lugar ng trabaho. So ano-ano nga ba ang 10 halaman na ito? Ating simulan sa snake plant. Ang matigas na katangian ng Sansevieria na kilala rin bilang halaman ng ahas o dila ng biyanan ay nangangahulugan na maaari itong patuloy na lumago sa pagreretiro ng may-ari nito. Hindi lahat ng mga halaman ng ahas ay nilikha ng pantay pagdating sa laki o sukat. Basahin ng mabuti ang label ng halaman upang maiwasan ang pagpili ng isang specimens na lumalaki ng ilang talampakan ng taas. Sa halip, maghanap ng isang dwarf selection tulad ng Phaetura superba or Whitney. Perpekto para sa mga newbies ng houseplant. Ang mga halaman ng ahas ay nangangailangan ng kaunting espesyal na atensyon. Simpleng basain sa iyong bote ng tubig sa iyong paglabas ng pinto sa Biyernes at tamasahin ang mabagal na lumalagong halaman ng desk na ito. Number 2, African Violet. Ang fusy-leafed na halaman na popular noong 1970s ay mayroon pa ring sistema ng pagsamba na sinusunod at sa mabuting dahilan. Ang modernong African Violet hybrids ay umunlad sa parehong mga kondisyon tulad na ginagawa ng mga tao na may average na kahalumigmigan at temperatura. Bagaman kinakailangan ng sapat na ilaw para sa mga pamumulaklak. Ang mga African Violet ay hindi mapili pagdating sa mapagkukunan ng ilaw. At ang isang fluorescent lamp ay naglalayong sa halaman na makatulong sa kanila na umunlad. Ang maliliit na violets, mas mababa sa 6 na pulgada ang lapad, ay nangangahulugang kahit na ay pinakamaliit na puwang, ay maaaring tumanggap isang halaman na pamumulaklak na ito sa opisina. Number 3, English Ivy. Lambutin ang matigas na linya ng isang desk na may isang gumagapang na halaman na tulad ng English Ivy. Ito ay nangangailangan lamang ng daluyan ng ilaw at average na tubig upang umunlad sa loob ng bahay. Kung ang trailing nature ng ivy ay nakakakuha ng sobrang kagilagilalas, wrap your ivory tendril sa palibot ng isang trellis or wire para sa isang buhay na piraso ng sining. Bagaman hindi ka maaaring magkamali sa anumang iba't ibang mga klasikong heterohelix, marami mga bagong cultivars ang pinalawak ng itsura ng halaman na ito ng tanggapan. Nagtatampok ang silver dollar at yellow ripple na kulay abo or gintong pagkakaiba-iba. Ang mga maliliit na puwang ay nakikinabang sa mga dwarf varieties tulad ng Fixie Dixie para sa mga pagnanais ng mga maliliit na dahon. Subukan ang mga ruffled na dahon ng Curly Locks or Mandas Crested. Number 4, ZZ Plant. Ang halaman ng ZZ ay isang makatas na may 2 katangian na nakatulong sa rocket sa katanyagan bilang isang houseplant. Ang tolerance sa mababang ilaw at kakayahang lumago ng kaunting tubig. Ang ZZ plant ay katutubo sa Aprika at magiging okay lang din sila sa mga fluorescent na bombilya bilang tanging mapagkukunan ng ilaw. Ang mga laddered leaf ng karaniwang halaman ng ZZ ay isang nakakalugod na karagdagan sa settings ng opisina. Ngunit ang bago malapit halos sa itim na dahon ng pinakabagong kulturang Raven ay mukhang nakamamanghang laban sa isang puting desktop. Number 5, Aloe Vera. Ang mga halaman ng aloe ay madaling lumaki hanggat ang mga ito ay naibigay sa isang mahalagang sangkap. Maraming maliwanag na ilaw.
Kung ang isang desk ay malapit sa isang maaraw na bintana, itanim ito at kalimutan ang tungkol dito dahil ang mga succulent na ito ay nangangailangan lamang ng pagtutuwig bawat pares na linggo. Ang karaniwang Aloe barbadensis ay sapat na kaakit-akit para sa anumang modernong puwang ng desk or maaari mong tuklasin ang mga merits ng dwarfs minibel o ang tinukoy na tiger tooth cultivars. Palakihin ang mga halaman sa isang mabuhangin na cactus mix upang matiyak ang mahusay na drainage na kinakailangan ng mga halaman na ito. Number 6. Philodendron. Whether ang isang tanggapan ay binabaha ng likas na ilaw or tuck-in sa isang maginhawang sulok, ang carefree philodendron ay magdaragdag ng kasiyahan sa pamamagitan ng kanyang makintab na birding dahon at trailing na ugali. Bagaman ang philodendron ay madalas na ginagamit para sa nakabiti ng mga basket, gumagana din ito pati na rin sa paglaki ng isang maliit na trellis or totem poste. Ang philodendron ay nangangailangan ng regular na kahalumigmigan upang mapanatili ang malago nitong itsura. Kaya ang isang self-watering pot ay magiging isang lifesaver sa mga specimen na walang mga consistent na tagapag-alaga. Para sa isang handsome na combination container, palaguin ng pilak na mud-led brandy cultivar na may isang karaniwang birding uri. Number 7. Thailandia. Upang mapalago ang Thailandia o anumang mga halaman ng walang lupa, halimbawa ang mga air plants, kinakailangan na mag-isip sa labas ng paso. Maaari mong i-affix ang mga halaman ng hangin sa isang piraso ng driftwood na may ilang mga fishing lines. Subukan din ang pagbuno ng isang miniature terrarium na may mga uri ng air plants o ang pag-aayos ng ilang mga halaman sa hangin sa isang shell, teacup o iba pang unconventional na dadagyan. Kasama sa genus ng Thailandia ang ilang daang species sa Bromeliad family. Lahat ay may berde, pilak o rosy spike foliage. Tulad ng mga ginamit ng epiphyte na lumalago sa malilim na mga sanga ng puno, ang halaman na ito ay hindi nangangailangan ng maraming ilaw. Ngunit ang mga nasa sunny air na mga mesa ay mas malamang na lumago ang isang bulaklak na spike. I-mist ang buong halaman lingguhan tulad ng binagong mga kaliskis sa mga dahon ay aabutin ang kahalumigmigan na kailangan ng halaman. Number 8. Oxalis. Ang oxalis or mga sorrel na kahoy ay mga kasiyasiyang mga houseplants na nagdaragdag ng isang splash ng kulay ng opisina kung ang halaman ay nagpasya na mamulaklak. Ang mga halaman ay mapagpasyahang shamrock tulad ng itsura na ginagawang tanyag sila sa center ng hardin around St. Patrick's Day. Ironically, ang ilang mga uri ng oxalis ay itinuturing bilang damo, ngunit ang mga nilinang na uri ay medyo maayos. Hanapin ang volcanic sorrel na may malalim na mga lilang dahon at dilaw na bulaklak. Ang mga halaman na ito ay mahusay sa mababang kahalumigmigan ngunit kailangan ng maliwanag na ilaw para sa pinakamahusay na kulay. Number 9. Rex begonia. Huwag palampasin ang maraming mga tulad ng hiyas cultivar na Rex begonia para sa isang mesa ng opisina. Lahat ito ay tungkol sa mga dahon ng mga halaman na ito na may dose-dose ng mga halaman na nagtatampok ng mga speckles, veining at kahit na ang mga pattern ng swirling sa shade ng pilak, lila, pula at berde. Ang available na variety ng mga texture ng dahon ay nagdaragdag ng interes sa mga ruffles, fuckers, at makulay na buhok na nagbibigay ng pagkakaiba-iba sa mga uri tulad ng stained glass at escargot. Si Rex begonias ay gumagawa ng maayos sa mababang ilaw ngunit kailangan ng mahusay na kahalumigmigan upang umunlad. At ang panghuli, ang lucky bamboo. Minsan binubuo ng mga halaman ng maswerteng tangkay ng kawayan sa mga masasayang hugis tulad ng mga spiral, webs at kahit ng mga puso. Ang mga tangkay ng maswerteng kawayan ay sa kalaunan ay alala ang kanilang sinanay ng mga hugis, ngunit ang mga halaman ay mabagal na lumago.
Ang Lucky Bamboo ay nangangailangan ng kaunting ilaw at maaring lumago ng walang lupa kapag ang mga tangkay ay nalubog sa tubig. Ngunit siguraduhin lamang na ang antas ng tubig ay hindi lumubog sa ilalim ng mga tangkay o ang halaman ay maaring hindi makabawi mula sa desiccation na ito. Panaginip tungkol sa pagnanakaw ng pera. Maaring ipahiwatig ang paggawa ng anumang kinakailangan upang makuha ang iyong nais. Panaginip na nanakawan ka. Ito ay maaaring magpahiwatig ng ilang negativity na iyong kinikimkim, tulad ng mga negatibong kaisipan at laging inaasahan ang pinakamasama. Ang ganitong pag-iisip ay nagpapaliit ng iyong tiwala sa sarili at pananalik sa iyong mga kakayahan. At yan ang ilan sa ating mga panaginip tungkol sa pera, mga kahulugan at interpretasyon. Pero paalala lamang po, ito ay mga gabay lamang. Walang sino man sa atin ang makakapagsabi ng mga tunay na mangyayari o magaganap sa atin.